morning guys! So day 3 na natin dito sa Bantayan Island. Nandito tayo ngayon sa Santa Fe Port para naman kunan yung sunrise. Bumangon tayo ng 4 AM tapos nakapag-set up tayo dito sa location ng siguro mga 5:30 AM. So since 6 AM pa naman yung sunrise, may time pa tayo na makapag-set up, and pakita ko lang sa inyo yung kung nasaan kami. This is the perks that you get if meron kang kasamang photographer slash vlogger na hasbando. Ayan, mali yung framing natin kasi yung araw is dito siya banda sa gitna, so lipat tayo dito sa kabila. To be honest, ito yung mga lugar na hindi ko sasadyaing puntahan kung wala akong kasama. Ito yung isa sa mga behind the scenes namin para makunan ang epic sunrise at sunset sa Bantayan Island. Well, sa social media naman kasi final output na yung nakikita ng madlang people. Wala naman atang interesado na malaman kung paano kinunan ng isang litrato. Mga 2 hours din kaming naghintay sa spot na to. Wala kaming kasiguraduhan kung magiging clear ba ang sky. Pero bitbit ang tripod, flashlight at iba pa naming paraphernalia, kami ay bumaba at matyagang nag-abang sa Bukang Liwayway. Yan yung port na pinagdadaungan ng Roro, no? Tapos ito yung dadaanan. Yan. Diyan kayo. So now, we are here sa likod. Yan yung gamit. Tapos, ito. So, nasa lugar kami na hindi pinupuntahan. At bukod tanging ito. Yan ang salarin. Para makunan ang epic na sunrise. But, then again, medyo cloudy yung part na yon. Ay, hopefully, sa mga susunod na araw, makuha na natin ito talaga ng maganda. Hindi madaling maghintay. And I'm not only referring to sunrise. Nakakainip at nakakapagod, diba? But may this be a reminder that there is blessing in waiting. Time check, it's 6:13 in the morning and ayan na, sumisilip na yung haring araw, guys. Ganda, grabe. Best experience kapag ka nagta-travel ay abangan ang sunrise and sunset. Pero common kasi na inaabangan ng mga turista ay yung sunset dahil syempre hindi nila kailangan gumising ng napakaaga, no, to witness yung magnificent view ng paglubog ng araw. But for us, we never miss a sunrise in a place na binivisit namin. Here is the sunrise, guys. Ang ganda, grabe. There. So lovely. Maulap pero ayan na siya. Walang makakatalo. And may nakikinood sa amin na aso sa sunrise. Tuluyan na ngang sumikat yung araw dito sa may Santa Fe Port. So, ngayon, nagpipicture-picture na lang tayo ng mga kaganapan dito sa port area. Ang sarap lang ng ganitong travel. Yung hindi ka jam pack sa schedule. So, when we travel, we prefer not to go to tourist spots. So, mas gusto namin puntahan yung mga lugar kung nasaan yung mga lokal, makikita namin yung buhay nila, and mas may enjoy yung kultura sa mismong lokasyon, gaya nitong Bantayan Island. Meron tong 3 municipality, Santa Fe, Bantayan, and Madrideros. Okay guys, so umalis na tayo dun sa pwesto natin. Umalis na tayo dun sa pwesto natin kanina kasi pupuntahan natin yung mga tao na nandun sa Dalampasigan. Tatanungin natin sa kanila yung ginagawa nila. And ayan, ating diadaanan natin ngayon. Ayan, so dun tayo galing. Tapos yan, nilakad natin dito. Okay. Yan. Siguro hanap kami ng madadaanan pupunta doon. So, tara. So, yan. Dito na lang kami dumaan sa bandang Buhangin bago pupunta
doon. Careful kasi ito mabato. Ganda talaga dito sa Bantayan. Whew. You see that? O, diba? Dalampasigan pa lang to. Grabe. Solid. Nakarating na tayo dito sa bandang gitna. And, ayan, ang view natin. Ganda. Sea urchin kayo dyan, guys. Woo, meron tayong tatlo. Woohoo! Nice. Balik na tayo doon sa Pangpang. Aglo! Let's eat sea urchin. I have sea urchin. Sea urchin. Mga kung ano-ano. So, ito guys, yung view nung pinuntahan natin kanina, no? Ayan, dyan tayo nag-sunrise. Tapos dun tayo sa baba nakapwesto. And dito sa taas, dito umuupo yung iba, yung mga locals na gustong manood ng sunrise. Ayan. So, ito yung motor na nirentahan natin, guys. $250 per day. Yan yung ginagamit natin pang joyride dito sa buong Bantayan Island. So, hi guys. Naghahanap sana tayo ng crab na mabibili. So, habang nag-road trip tayo, napadaan kami dito sa mangrove area. Yan, no? Whew. Lawak, ganda. Saktong road trip lang yung ginawa namin. Ikot-ikot lang and eto na, nakita na rin namin yung hinahanap namin. Mga huli po yan ngayon. Ngayon lang. Dalawang peraso lang siguro yung malaki. Yung malaki. Hindi namin maubos. Dalawang malaki. Tapos scallop magkano? 3 kilos, 100. 3 kilos 100. Dami. Dami. Dalawa lang kami. Sa pawa. Magkano yan? 175. Ay, 175. Yung sukli, scallop na lang. Pwede ba yun? Kahit ilan? Kwan ma. Kwan siya Ang simple lang talaga ng buhay dito sa isla. Lahat ng kailangan mo ay mabibili mo naman nang hindi mo na kailangan pang lumayo. Tulad nito, habang pabalik kami sa accommodation namin ay nadaanan namin yung naglalako ng gulay at prutas, which is saktong-sakto dahil kailangan namin ng mga sangkap. Alright! So ngayon, bumili lang tayo ng crab na lulutuin natin. Grabe yung presyo ng crab dito, tsaka ng scallop. Imagine yung crab per kilo is 250 pesos lang. Tapos yung scallop, 3 kilo, 100. Saan ka pa, men? Pabalik na tayo dun sa tinutuloyan natin para lutuin tong binili natin. Tara! Hi guys, so nakabili tayo ng seafood dito sa Bantayan Island and syempre ang ating personal chef ay magluluto. Nakabili tayo ng crabs saka scallop for 200 pesos and then yung mga sangkap 50 pesos tapos yung rice natin saka pancit 50 pesos. So overall yung kakainin natin ay worth 300 pesos. Ayan. So, yeah!
Sa sobrang kabusugan, tara na at magtampisaw. So guys, nandito tayo sa Kota Park ulit. We're having merienda and we're going to chase sunset dito sa Kota Park. Sarap. Meron kang banana cue. Tapos donut. And then umorder tayo ng coffee. Ito yung mga foods. So banana cue, coffee, donuts, and ano nga to? Lion? Batchoy. Batchoy. Yeah. Yan. Batchoy. Batchoy. Ayan, dito tayo bumili guys ng mga merienda natin. So, dito sa stall na to natin binili yung banana Q. And then, dito naman sa stall natin yung coffee and donut. And dito naman sa kabila yung batchoy. Yum, yum, yum. Hey guys, so nandito tayo sa Madridejos. Specifically, dito sa Kota Park, saan naabangan natin dito yung sunset. And I think, maganda yung sunset natin kasi ang clear ng sky. Tama ka. Kala ko, ayaw ko. Bilisan mo. Nandito na tayo sa pinakataas. And maganda sana dun sa spot na to, dun sa kabilang side, para kita yung bridge tapos kasama yung mga bangka. Kaya lang, medyo late na tayo nakarating, no? Siguro dito na lang tayo mag-settle sa location na to. Ito guys, yung sample view namin dito sa bridge. Ayan o, napakaganda ng sky. Tas ang banayad lang ng tubig. We're still looking for a spot na pupwestuhan, but we're thinking na bumaba dito. Diyan, para maisama itong bato-batuhan na to dun sa picture ng sunset. So, hi guys. Ayan, nakahanap na tayo. Meron nang nahanap na pwesto for the sunset. And according to Google, 5:50 yung oras ng sunset. And ayan, bumaba na nga tayo dito sa bridge. So, buti na lang pa low tide. Kaya, ox lang dito sa pwesto natin. Nandito tayo sa ilalim ng bridge. Ito siya. So, dahil nga sa medyo madaming seashells or madaming clams dito sa bato-bato, hindi ubra dito yung ordinary sleepers, guys. Better na nakaganda tayo. Trekking sandals. Care of Lamiran. Hashtag not sponsored. Pero, grabe, ang dami na nitong napuntahan. So, pinakakita ng bundok, pinanlakad ng sa dagat, diba? Ayan. So, yan.
very functional sleepers. Tignan nyo naman kasi lalakaran natin. Oh, diba? Slippery, tapos madaming mga matatalim na clamps din na nakadikit. Diba? Guys, habang naghihintay sa sunset, grabe, ang daming makikita mga lamang dagat dito. Ayan, oh. May mga clamps, tapos meron ding crab. Kita nyo ba yung crab? Yun, oh, may crab. Oh, diba? Buhay na buhay yung dagat dito. Tapos may mga suso. So, ayan guys, done na yung sunset shoot natin. Medyo maganda naman yung nakuhang sunset. Nagpakitang sunset sa atin today. And it's already about 7 p.m. So, kain na tayo ng dinners. Buti na lang meron ding ilaw dito sa may bridge. So, ayan. Oh, ganda. So, ayan na. So, last full day natin tomorrow dito sa Bantayan Island. Oh! Bye!